Patungo sa 2025 national and local elections, sama-sama nating pakinggan ang mga solusyon at tugon sa mga hinaing at sumbong. Sa talakayang nakasentro sa mga isyu ng bayan, ang tanong ng publiko, bakit ikaw? Hatid ng buong puwersa ng DZRH at The Manila Times. Mapapanood nationwide sa DZRH TV, live din sa DZRH News website at sa The Manila Times streaming channel. Pati na rin sa mga social media account ng DZRH, DZRH TV at DZRH News Facebook, YouTube at TikTok accounts. Bawat Pilipino, kabahagi sa programang Sentro ang Boses ng Masa. Bakit ikaw? The Town Hall Election Series. Eleksyon na naman. Nagsimula na nga tayo sa pagsusuri at pagkilala kung sino ang pasok sa pamantayan ng mga karapat-dapat na mahalal sa posisyon batay sa mga katayuan ng mga kandidato sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bansa. Naging sentro sa ating nakaraang episode ang iba't ibang suliranin ng mga kababaihan, mga bata at persons with disabilities o PWDs. Dito, napakinggan natin ang mga polisiya at programa na dapat isulong para maprotektahan ang kanilang interes para sabay-sabay na umunlad ang lahat sa ating lipunan. At nakita natin kung gaano kahalaga na may kinatawan sila sa Senado dahil itong mga grupo na ito ay kumbaga may tuturing nating minorya. Tama ka rin, mahalaga na bigyang pansin ang mga pangangailangan ng mga nabanggit mong grupo para sa kanila naman ituon ang mga serbisyo ng gobyerno. Ngayong araw, dadalhin naman natin sa kalsada at sa kapaligiran ang ating diskusyon. Magandang tanghali. Ako po si Ezra Raya ng The Manila Times. At ako naman po si Karen Oyong ng DZRH. At ito ang DZRH and The Manila Times Town Hall Election Series. Sa ating ika-6 na episode, makakasama natin ang 3 kandidato sa pagkasenador. Dala ang kanilang mga panawagan dito sa DZRH studio. Isang transport leader at aktivista, pangulo ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston, tagapag-organisa ng mga kilusan sa kalsada. Ngayon, sa Senado naman dadalhin ang laban. Modesto Camodi Floranda. Welcome, sir. Magandang hapon po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon po sa lahat. Makakasama niya isang environmental activist, tumatayong National President ng Green Party of the Philippines o GPP, Kalikasan Muna, at isa sa mga nagtatag ng ngayoy Vice President ng Bayanihan para sa Kalikasan Movement. Handa muling isulong sa Senado ang makakalihasang advokasya. David D'Angelo. Welcome, sir. Mga kalikasang hapon sa inyo, Ezra at Karen, at sa mga kababayan natin nanonood saan mang panig ng mundo at sa buong Pilipinas. At kukumpleto sa kanila, isa rin pong transport leader, tagapangulo ng Nationwide Transport Group na Manibela. Dadalhin ang daing ng mga driver at operator sa Senado. Mr. Mar Valbuena. Welcome po, Sir Mar. Mapagpalang hapon po at lumalaban, tumitindig, tagapagtanggol ng masang Pilipino, lalong-lalo na po ng mga tsuper at operator. Alright, magandang tanghali po sa inyo, gentlemen, and ayan, partner. Ayan. Yes, partner. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating programa at magandang araw din sa lahat ng ating mga manonood. Aandar na, partner. Sakay na. Sakay na. Kung sa nakaraang episode, personal na danas ng mga piling grupo ang ating tinalakay. Ngayon, kolektibong karanasan ng marami ang ating hihimayin. Yan ang mga karanasan natin bilang mga commuter at mga residente na dumaranas ng pag-ulan, pagbaha, na lahat tayo ay tiyak na may kani-kanyang experience. At dito sa Town Hall Election Series, tatanungin natin, Ezra, ang mga kandidato sa mga plano nila at tugon sa mga isyong ito kapag sila ay nahalal sa posisyon. At ang mga tanong manggagaling po sa publiko. May 2 minuto ang bawat kandidato para sagutin ito.
wala namang parusa kapag sobra, partner, ano? Pero syempre, walang lamangan. Yes, okay. So be fair po mga gentlemen. Kailangan po ay sakto lang. So mahaba-haba ang talakayan po natin at partner Ezra, kaya simulan na natin ito sa aspeto muna ng kapaligiran o estado ng ating kalikasan. So bawat taon tinatamaan ng bagyo ang Pilipinas. Hindi ito maiiwasan. Bukod dito, nakararanas din tayo ng mga pagsabog ng bulkan at yung mga paglindol. So madalas tayong binabansagang bansang mayroong highest disaster risk sa buong mundo. So para sa ating unang katanungan, pakinggan po natin si Miss Joanne Castillo. Tila kulang ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa sakuna. Paano ito malulutas? Alright, so yan ang ating unang katanungan, partner. At siguro sa environmentalist muna natin ibigay ang unang tanong kay Sir David. Ayan, sir. Siguro unang-unang pinakamahirap kasi yung krisis sa klimang kinakaharap natin. Kaya nga, una natin pinopropose pag tayo nanalo, magkaroon ng Climate Emergency Act na batas. Nang sa ganon, mamitigate natin itong mga krisis na haharapin. Kasi hindi lang naman disaster response ang kailangan natin. Kailangan natin ng tamang solusyon doon sa mga problema. Like sa Tacloban, nagkaroon ng problema doon. Dapat ang unang tanong doon, ano ba yung tamang solusyon para itong mga taong ito hindi na makaranas ng the same problem. Pero nangyayari kasi, we're providing the same solutions over and over again. Like for example, itong Project NOAA sa pagbaha and sa storm, sa mga bagyo, dinipan dito ni Pangulong Duterte. Napakaganda ng Project NOAA, di ba? Kasi ito ay real-time assessment ng disaster na nangyayari. So how come that the government defunds project like this? So kapag nanalo tayo, ibabalik natin, ipopropose natin na pagbabalik ng pondo sa Project NOAA kasi napakaganda po nito. Pangalawa dito, o pangatlo, ay yung nakikita natin na pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos yung opisina ng NDRRMC, yung response center. Kailangan ay hanggang sa baba ay mayroon ito. At the same time, kailangan yung ating relief operations ay synchronized din. Dapat may automatic matching. Hindi yung maghahanap ka pa kung kailan saan ba dadalhin. Dapat may automatic matching na. At dapat yung mga area may nakahanda na dyan kaagad-agad. Malayo pa lang yung sakuna, dapat nakahanda na dyan. Pang-apat, yung tinatawag natin sa mga bagyo, ang lalaki, ang lalakas ng baha natin, ang dami nating baha, pero nagtataka tayo, bakit wala tayong mainom na tubig? Dapat mayroon tayo ng sustainable storm water management. Ayusin natin yung pagtingin sa mga baha at sa mga bagyo. Nang sa ganun, napapakinabangan din natin ito. Ang dami po nating magagandang batas, may rainwater catchment, merong paraan para maayos na mapaghanda ng sakuna. Pero hindi po ito maayos na naipapatupad ng ating pamahalaan. Kaya nga po ako nandito para tulungang maipatupad yan. Alright, so Sakto, no? sakto sa Sakto oras. sa Thank you, Sir oras. David. Pero alam mo, partner Ezra, dahil yung issue ay kalikasan, nakaka-apekto rin to sa pangkabuhayan. And I'm sure yung ating mga miyembro ng transport sector ay natatamaan rin nito, di ba? So, tanungin natin naman si Sir Modi kung ano po masasabi ninyo tungkol sa issue po na ito. Malaking pahirap ito sa ating mga mamamayan. Dahil hanggat patuloy na umiiral yung mga pagbuwag ng mga kabundukan sa ilalim ng mga mining, ay talagang magdudulot ito ng pagbaha at pagkakaroon ng landslide. Kaya sa atin, ang nakikita natin dito ay kailangan ipahinto yung malawakang mining, mga pagmamining o pagmimina dito sa ating bansa. Bagamat may mga pangangailangan, pero dapat ay nakabati lamang doon sa pangangailangan ng ating mamamayan. Dahil kung titingnan po natin ngayon, yung mga bundok natin talagang butas na, wala na talagang dito hindi na tayo lalayo dito sa Metro Manila. Sa bahagi lang ng Montalban at Antipolo, talagang makikita natin yung talagang pagwasak doon sa ating kabundukan. Kaya ito yung nagkukos talaga ng matinding pagbaha at landslide dito sa ating bansa. Kaya mahalaga na magkaroon talaga ng konkreto at konseptong programa ang gobyerno sa usapin ng environment. Dahil mahirap na sinasabi lang na aware ang gobyerno sa usapin ng environment, pero sa isinsya ay pinapayagan yung malalaking mining corporation na wasakin yung ating kapaligiran. Thank you, Sir Modi. And si Sir Mar naman. Sa atin, dapat i-enhance yung technology for disaster. Katulad ng monitoring and mitigation. Kulang na kulang po tayo dyan eh. Katulad nung sinasabi kanina, napakalaking tulong ng Project NOAA. Pero
yung pondo nito kapos na kapos. Mukhang dinala pa sa akap. Ano ho? Kasi kung hindi well-informed yung taong bayan, dito nagsisimula na magkaroon tayo ng malaking problema. Hindi natin alam, hindi alam ng taong bayan. Ultimo yung sumusubaybay nito na yung Project NOAA, hindi alam kung gaano karami o ilan yung volume nung tubig na darating sa atin pagka may mga bagyo. Hindi alam kung gaano kalakas yung hangin. Kaya yung impact nito matindi dahil nga yung taong bayan hindi aware at hindi nabibigyan ng tamang impormasyon. So dapat yung technology na ginagamit natin dito, unang-una yan. Kasi paano mo malalaman kung gaano kalakas yung bagyo, lumikas na kayo kung gaano karaming tubig. At kung maraming tubig, dapat gumagawa ang ating pamahalaan ng pag-aaral upang yung ating mga lugar na madalas tamaan nito, maipon na lang yung tubig doon sa lugar na yon, makukonvert pa natin ito sa renewable energy. At dapat yung i-improve natin yung disaster preparedness ng ating mga community, ng ating LGU pagdating dito sa DRM. And in-strengthen natin yung community resilience para nang sa ganon ay handa talaga yung ating mga kababayan at ma-reduce yung casualties, zero casualty dapat ang target natin and ma-reduce natin yung economic losses dala po nitong disaster ng dulot ng bagyo, lalong-lalo na lindol at pagsabog ng bulkan. At sana ito'y mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng pondo. Thank you, Sir Mar. Ayan. At narinig po natin ang kanilang mga kasagutan. Panimula pa lamang yan. Kasama po natin sina Camo Di Floranda, David D'Angelo at Mar Valbuena. Sa ating pagbabalik, mas palalawakin pa natin ang paghimay sa mga isyong ito. Dito lang yan sa Bakit Ikaw? The Town Hall Election Series. Nagbabalik po ang Town Hall Election Series, Disaster Preparedness, Response and Management, mabigat na agad na paksa, dagdagan pa ng sistema ng transportasyon. Naku, marami siguro ang nakaabang kung ano ang mga tugon at plano na ilalatag sa atin ngayong araw. Tayo po ay magpapatuloy. Sa ating susunod na katanungan, may mga sektor ng lipunan na lubusang naaapektuhan ng mga sakuna. Pwedeng ang pang-araw-araw na buhay o pati ang kanilang kabuhayan. Kaugnay niyan, may tanong po si Ms. Jennifer de Guzman. Panoorin natin. Anong tulong ang maibibigay natin sa mga magsasaka o mangingisdang biktima ng sakuna? Alright, maraming salamat sa katanungan na yan. Siguro unahin muna natin natanungin si Sir Mar kung ano pa sa inyong palagay ang tulong na dapat nating maibigay sa mga biktima ng mga sakuna. Lalo na pala yung mga nasa sektor po ng yung mga magsasaka, mga mangingisda. Unang-una, kung biktima po sila ng itong ating mga magsasaka, kailangan po may mga subsidiya talaga na ibinibigay ang gobyerno natin. Unang-una yan, pati sa mga mangingisda. Dapat matulungan ng ating gobyerno, may nakalaang budget, hindi yung tuwing may sakuna lang, tsaka natin binabudgetan itong ating mga magsasaka. Napakabigat na yung nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng mamamayang Pilipino, siya yung napag-iiwanan. So dapat kalingain natin sila na magkaroon ng batas na poprotekta sa ating mga magsasaka at mangingisda na hindi na sila parang namamalimos sa ating gobyerno. Napakabigat na yung mga taong nagpapakain sa atin, bumubuhay sa atin, sila'y napag-iiwanan at kawawa talaga ang sitwasyon nila. So bukod sa subsidiya, mabigyan sila ng mga tulong pinansyal na talagang sasapat sa ating mga magsasaka at mangingisda at dapat may mga libreng gamot at libreng pagpapagamot. Isipin mo yung magsasaka na nagtatanim, walang makain. Bakit ganon? At dapat itong ating mga magsasaka, magkaroon ng magandang ani, tulungan natin sila, at nang sa ganon, kumita sila ng maganda. At pagdating ng sakuna, yung post-harvest na tinatawag natin, at
mechanized farming, dapat matulungan natin sila na palakasin pa yung pagtuturo sa kanila, lalong-lalo na sa mga probinsya. Iisa lang ang nakikita ko, dadalawa lang nakikita ko na meron nito, na dapat ma-improve natin at madagdagan pa. Mabudgetan din ng ating gobyerno. Thank you, Sir Mar. And Sir David? Siguro dun sa mga kababayan natin, mga magsasaka at mangingisda, mahalaga na mabilis ang response ng gobyerno. Kung sakaling may mga sakuna, dapat mabilis yung ayuda at tulong sa kanila. Pero bukod doon, mahalaga na maumpisahan din bago pa man magkasakuna. Tulad nito, yung latest decision ng Supreme Court na kung saan tinatanggalan ng karapatan sa municipal and city waters, sa mga maliliit na mangingisda natin. Dapat walang ganon. Dapat protektado sa commercial fishing ang ating mga maliliit na mangingisda. At kailangan protektahan din sila laban sa mga mapanirang proyekto gala ng reclamation. Kasi hindi lang naman bagyo ang kalaban nila eh. Ang kalaban din nila, itong mga interest ng mga kapitalista na maliliit na nga sila, nasasagkaan pa sila. Sa mga magsasaka naman, ang proposal natin dito, kung mayroon po tayong government healthcare workers, mahalaga ang kalusugan, meron tayong government teachers, mahalaga ang edukasyon, bakit hindi mahalaga sa atin ang pagkain? Paano po tayo makakapag-aral ng maayos? Paano ang ating kalusugan kung wala po tayong pagkain? Kaya magkakaroon po tayo ng proposal na magkaroon ng programa para mayroong government-funded workers sa agriculture. Kasi mawawala na po ang mga agriculturists natin, ang mga farmer natin, patanda ng patanda. So we need the government to fund whole yung farm inputs, pati yung pagkuha ng produkto, sweldohan ang mga magsasaka sa proyektong ito kasi kailangan natin hindi food stability, kundi food sovereignty. Our country needs to produce our own food in the face of the climate crisis. Kasi otherwise, pag hindi po natin ito lahat, magugutom tayo, mawawalan tayo ng pagkain, mawawalan tayo ng supply ng tubig, unahin po natin yung basic pagkain ng mamamayang Pilipino. Thank you, Sir David. Thank you, Sir David. Ang hirap magtrabaho pag walang pagkain, kung gutom ang pamilyang Pilipino, Tapos may sinabi siya, partner, yung government-funded agricultural farm workers. So dapat gobyerno na mismo ang nagbabayad sa mga nagtatrabaho para sa pagkain nating lahat, di ba? Tama. So, tanungin naman natin si Kamodi kung ano naman ang reaksyon niya dito. Ang tingin natin ay kailangan na ipatupad yung tunay na reforma agraryo sa lupa sapagkat isa ito sa basehan at tungtungan ng usapin ng pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Hanggat ang lupa natin ay pag-aari ng malalaking mga dayuhan at malalaking panginumay lupa, ay hindi uunlad yung buhay ng mga magsasaka. At mananatili tayong bili ng bili sa ibayong dagat na kung saan ay malaki ang kapasidad ng Pilipino na magsasaka na mag-produce ng pagkain para sa ating mga mamamayan. Ang isang malungkot dito ay yung mismo yung Estado ay walang malinaw at konkretong programa sa usapin na paano ba nila bibilhin yung mga ani ng ating mga magsasaka na nung nakarang araw lamang, meron po tayo napanood sa Facebook, mismong simpleng kamatis ay talagang hinahayaang mabulok sa mga bukid dahil walang umaangkat ng kanilang mga kamatis. Yung sibuyas at bawang na simple na dapat tungkulin ito ng Department ng Agrarian Reform na dapat binibili mismo ng gobyerno yung mga produkto na linilikha ng ating mga magsasaka. Yung palay. Magkano po lang ang palay? 16 pesos ang per kilo ng palay. Magkano po yung kilo ng bigas? Halos senior 70 cent na yung kilo ng bigas. Na kung saan ay dapat ito yung isa sa pangunahing sinusuportahan, tinutulungan ng gobyerno para masabi na uunlad yung ating pang-ekonomiya. Pero hanggat walang konkretong programa ang gobyerno sa usapin ng pagpaunlad ng ating ekonomiya, mananatili na bagsak yung ating mga pagkain. Mananatili na mag-i-import tayo. Kaya sabi nga natin, dapat tangkilikin ng gobyerno yung ating lokal, hindi yung mga foreign na binibili ng magpagkain. Salamat po, Kamodi. So, ang gaganda ng mga sagot, no? Ang gaganda ng sagot Ezra. nila, partner. So, mechanization, gawing, kumbaga, yung sistema sa pagtatanim at pag-ano na rin, ano? Post-harvest. Yes, At saka post-harvest. farm-to-market production at operation. And of course, yung sinabi ni Sir David kanina na ang Pilipinas ay dapat maging ano tayo,
meron tayong food sovereignty, hindi nating dapat Hindi dapat dito laging umaasa. inaangkat. Yes, Dapat oo. sarili nating ani. Tama yan. Dapat nating kinakain. So nako, mukhang napakainit at napakaganda ng ating diskusyon. Ang pagpapatayo naman ng mga iba't ibang infrastruktura gaya ng flood control projects at mga dam ang pinagbubuhusan naman ng pondo ng gobyerno bilang tugon sa pagbaha. Gayon din sa kakulangan ng tubig tuwing tag-init. Nako, summer na nga. Ngunit kadalasan kung hindi natatamaan nito ang mga indigenous lands kapalit ng pagpapatayo nito ay nasisira naman ang kalikasan. Ang susunod na katanungan, ano po ang katayuan ninyo tungkol dito at ano ang dapat gawing balanse ng gobyerno para maiwasan ito? Ayan. So simulan siguro natin kay Sir Mar. Alam niyo po, yung flood control project, kung ginagawa ito ng tama ng gobyerno, dalawa yung makakatulong dito eh. Pagka ito, yung flood control project, katulad nung sinasabi ko kanina, yung mga lugar na talagang prone sa baha, kung maglalagay tayo dito ng reservoir para yung tubig na iipon doon na mako-convert natin sa electrical energy, mga renewable energy, makakatulong pa ito sa pagpapababa sana ng kuryente. Wala tayong makitang flood control project ng gobyerno. Ewan ko kung yung nabanggang flood control project kung nagawa na. Isipin mo, 360 billion na lang ang inaalat dito sa pagpapatayo o paggawa ng mga flood control projects. Kami namumroblema kami doon sa pautang ng PUB Modernization Program. Yung kalahati nito, kung inilaan sana sa amin, wala sanang problema sa pagpapatupad ng PUBNP. Isipin mo, 1 billion pesos a day ang ginagastos natin sa flood control project. Hindi po ba? Pero wala tayong makita na nakabuti ba ito. Baha pa rin, konting ulan lang, baha na. So, kung ida-divert natin ito at gagamitin natin sa mas makakabuti, katulad dito sa programa na ipinatutupad sa amin, sana hindi kami nahihirapan. Kinukurakot lang eh. Nagiging sistema na lamang ng korupsyon itong flood control project na parang niyayakap na lang ng taong bayan. Kumibo tayo, lumaban tayo, tanungin natin nasaan yung mga flood control na yan na baka pwedeng i-divert natin sa mga mas makakatulong na programa katulad dito sa PhilHealth. Wala tayong pondo. Bakit hindi ito mabigyan? Bakit baliw na baliw tayo dun sa mga pagpapatayo ng kung ano-anong infrastruktura na wala naman tayong makita? So yun sana ang makita ng ating gobyerno. Okay. Effective fund management naman ang boses ni Sir Mar. Yes. So ano naman po Regarding masasabi ni Sir David naman po dito, Sir? Kulang yung 2 minuto ipapaliwanag natin. Pero simulan natin, kailangan ang gawin ay shift from build to green infrastructure. Kailangan magkaroon ng ibase sa green infrastructure. Pangalawa, may dalawang bagay sa paglutas sa flood. Ito ay mitigation at adaptation. Kung kayo ay nasa low-lying area, sa talagang bahain yan, kailangan adaptation. Like sa Venice, the people adapted to the flow of water kasi hindi po susunod ang kalikasan sa tao. Pangalawa ay yung mitigation. Kailangan maayos ang flood control at kailangan ito ay sustainable storm water management. Minamanage mo. Ang problema kasi, ang tingin sa baha, ay problema. So itinatapon yan palabas sa dagat o sa ilog. So dapat sustainable yung infrastructure mo, magagamit mo yung tubig para reserva mo, magagamit mo inuman, magagamit mo sa patubig. So dapat ganon ang pagtingin. Sa mga dam naman, ang problema kasi, lalo na sa Kaliwa Dam, bakit natin tinututulan? Kasi yung programa ng China ay hindi na nga sumasang-ayon sa ating mga katutubo. Ilulubog yung mga lugar nila, may utang pa tayo. Samantalang may alternative proposition ang Japan na yung parang level of dam na walang lulubog, sustainable, environmental friendly, wala pa tayong utang. So yun kasi ang problema sa mga flood control project na ito, ginagawa itong gatasan ng mga nakaupo sa pwesto, 70% ng pondo nito nawawala. Kaya anong nangyayari? Di ba? Pati tulay, bumabagsak, nakita mo yung tulay. Walang-wala sa standard. So, kailangan tigilan ng pamahalaan yung ganitong kurakot. Kasi bukod dun sa problema, sa flood mitigation, problema rin ang corruption. Kaya idagdag na natin, kailangan pong magkaroon ng strong citizen participation sa mga anti-corruption agencies. I-depoliticize mo natin yan at palakasin natin ang citizen-led audit. Kasi kahit anong proyekto, kung nanakawin lang po na mga nakaupo at mga paulit-ulit na ninanalo sa pwesto, wala pong mangyayari sa pondo ng mamamayan Pilipino.
Right. Thank you, Sir David. Kay Kamodi naman tayo. Sige, dahil po nasa baha pa rin yung ating topic, hindi ang pinaka talaga nito para maibsan yung baha. Hindi itigil talaga yung malawakang mining ko, yung pagmamining, o yung pagwasak sa ating kapaligiran, o sa ating kabundukan, at itigil yung mga pagkakwari, na kung saan ay nagdudulot din talaga ito ng usapin ng pagbaha, yung pagbalusok ng tubig mula sa kabundukan na patungo dito sa lungsod, ay talagang nagkukos ito. Kaya ang kailangan talaga dito ay pag-aralan yung mga batas na dinilikha ng Estado, na kanino ba talaga nagsisilbi yung batas. Na dyan yung patuloy na reclamation sa ating sa palibot ng ating karagatan, na kung saan nagdudulot ito ng baha, na dapat ito ay ihinto. Yung ginagawa mismo dito sa Manila Bay ay kitang-kita natin na naiepektuhan yung mismong mamamayan ng Nabutas, ng Cavite, na talagang may mga tendensya na ito ay lumbog sa panahon ng Yung plug control, ay nasan nga ba yung plug control, Kamar? Parang nabanggawari ko ng barko, dahil hindi makita. Yung sinasabing 500 na plus na plug control. Ay nung lumubog po yung Quezon City sa baha, hindi nila mailinaw. Ang sabi na lang, pero parang nabangga, at hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Kaya ibig sabihin po niyan, magkakaroon talaga ng konkretong programa yung gobyerno na paano maibsan yung dinadanas ng ating mga mamayan. Hanggat patuloy nagaganap yung korupsyon, hanggat patuloy na hindi talaga nagkakaroon ng konseptong programang pamalaan sa usapin ng baha, talagang magsasuffer po yung mga mamayan. Kaya ang sa atin, ang tingin natin, ihinto yung usapin ng pagwasak ng kabundukan at tulong-tulong tayo magtanim ng mapuno. Sa puntong ito, dadako naman po tayo sa issue sa lansangan at sa mga kalsada. Ito na, partner, aandar na. Tiyak maraming masasabi ang ating mga guests dito. Tinatawag ang Pilipinas na isa sa mga bansang mayroong pinakamalalang problema sa trapiko. Araw-araw, kalbaryo ang hinaharap ng mga pasahero dahil sa dami ng mga privately owned vehicles. Dahil dyan, pakinggan po natin ang katanungang ito mula kay Miss Irish de Guzman. Malulutas ba ng Kongreso ang problema natin sa trapiko? Ano ang batas ang kailangan? Nako, very loaded yung question. Ayan. Mahirap to. Oo nga, mahirap. Okay, so sige, pero mukhang kakasapo ang ating mga guests ngayong tanghaling ito, partner. Unahin natin siguro si Sir Mar. Yung tanong niya kanina, ano daw batas ang gagawin sa Kongreso? Yung mga congressman, huwag kayong dumaan dun sa EDSA busway. Huwag kayong pasaway. Unang-una yon. Naubo tuloy. Huwag tayong dumaan doon sa, mag-violate doon sa EDSA busway. Yung batas na gagawin natin na... Ayoko sabihin. Yung batas na gagawin natin na sana ma-improve, madagdagan yung mga public utility vehicles na talagang diretso doon sa kung saan yung destinasyon mo. Kasi putol-putol eh. Kaya hindi natin ma-encourage yung ating mga mananakay na sumakay. Kasi nga, 3 sakay, 4 na sakay. Dapat matagal nang inaral ng gobyerno na itong business district na to, itong mga lugar na to na kung saan may mga economic zones, dapat may direktang sakayan na papunta doon sa lugar o mabawasan man lang yung palipat-lipat na biyahe. Hindi ito nakikita ng ating gobyerno. Ang ginagawa lang niya, dahil nga naman kung maraming mabibenta na sasakyan, malaki yung kikitain niya. Pero hindi niya nakikita yung economic losses dahil doon sa trapiko na 4 billion pesos a day ang nawawala dahil sa traffic. Paano nga naman natin maiinganyo yung ating mga kababayan na mag-commute kung ang ginagawa, gusto mo alisin yung busway, gusto mong bawasan o taasan ng pamasahe yung ating LRT o MRT, paano na lang? Iisipin natin na parehas lang din yung igagas ko doon sa ipamasahe ko. Bibili na lang ako ng sarili kong kotse. So hindi natin mahikayat yung ating mga mananakay. Kaya ang lala ng trapiko dahil nga ang mura na nung sasakyan, tapos na pinapautang sa atin, hindi natin matulungan yung ating mga mamamayan na mag-commute kasi nga kulang sa infrastruktura. Ang ganda nung sinabi niya, partner, So sinabi niya, pag-aralan kung saan nga ba yung mga lugar na mas pinupuntahan ng mga tao para doon bigyan ng solusyon pagdating sa
private, public utility vehicles So, or I think PUVs. it boils down to yung tamang urban planning din, ano? Tama. Para makita rin kung saan ba dapat yung may mga terminal ng mga pampublikong sasakyan, di ba? Kung saan mas maraming kababayan natin ang pumupunta doon, di ba? Konti po yung pasahero. Volume naman yung sasakyan. Oo. Tapos yung volume ang pasahero ko, konti ang sasakyan. Mas marami Hindi yung balance. private vehicles Oo, mahirap na. Improvement din ng public transportation talaga, infrastructure. Si Sir David naman po. Siguro, Ezra, saka Karen, hiramin ko yung sinasabi ng Alt Mobility PH at ang Ilog Pasiglahin kung saan tayo kasama. We should move people, not cars. Kasi yung mga proyekto ng dating DPWH, ng ating senador ngayon na tahimik lang, hanggang ngayon tahimik lang, walang sinasabi kung ano na itulong. Dapat ayusin yung ating mga infrastructure project na ang makikinabang ay ang mass transportation natin na hanggang ngayon ay hindi inaayos kasi habang nagbibuild ka ng maraming expressway, ang nakikinabang dyan ay yung mga private vehicles. Meron tayong induced demand for private vehicles. At pangalawa dito, ito nga, palagi kong sinasabi na kailangan ang dapat tanggalin at mag-umalis ay si MMDA Chairman Artes kasi gusto niyang tanggalin yung busway. It's working very well. Ako nagko-commute ako 4 hours sa pasok, 4 hours sa balik, tapos tatanggalin mo yung busway. Dapat nga, i-improve natin dyan yung pagpunta sa busway para sa mga kababayan nating PWD, improve natin yung access. Huwag nating alisin. Dapat siya yung umaalis doon sa MMDA kasi hindi siya nararapat doon eh. Tapos ayusin natin, kung nagawa natin yung busway sa EDSA, bakit hindi natin pwedeng i-replicate sa Commonwealth Avenue? Magkaroon din ng exclusive lane for public utility vehicles sa Commonwealth Avenue. Kasi dapat, yung mga kalsadang yan, lalo na EDSA, ay para sa mass transportation. At sumasang-ayon ako mga kababayan, na kapag yung private vehicles papasok po ng EDSA, dapat may congestion charge sila dyan. Kasi hindi naman dapat para sa kanila yung EDSA, isang dagdag na rin natin yung Commonwealth. At yung modernization po ng ating PUV, dapat po isabatas yan, dapat may hustisya, at dapat nakaayon din sa ating kultura. Ang daming local designers ng ating PUV na sabi, Egypt, hindi naman Egypt, naging iba. So dapat, lokal na i-produce, wag nilang patungan ng milyon-milyon, wag nilang gatasan ang mga kababayan nating driver. Nahirap na nga, ginagatasan pa nila, pinagkakaperahan pa nila, wala na nga kita, mababaon pa sa utang. So yun ang kailangan po natin gawin. Sakto. Thank you, Sir David. Kamodi, ano naman pong inyong masasabi? Sa atin, ang tingin natin ay kailangan national industry na mas dapat paramihin ng ating public transport. Kasi sa ngayon ay kung dati ang jeep ay 300,000, ngayon ay nasa 150,000 na lamang batay sa datos ng LTFRB. Na kung saan dapat ito yung pinararami hanggat kulang yung ating mass transport, yung ating mga kababayan mauobliga na talagang bumili ng mga sasakyan. Pero kung may mahusay kang mass transport, na paglabas mo ng bahay, meron kang sasakyan na maayos, ay hindi nakakailanganin na magdala ka pa ng sasakyan. Kaya't yung traffic sa atin, yung pagdami ng sasakyan, hanggat hindi pinipigil, hanggat hindi nagkakaroon ng konkretong programa ang gobyerno sa usapin ng mass transport, talagang magkukos talaga ito ng traffic. Kaya ang tingin natin ay sa ilalim ng modernization program, dapat hindi nagtatanggal ng mga jeepney. Dapat hindi nagtatanggal ng public transport na dapat isa ito sa pangunahing sinusuportahan ng gobyerno. Dahil tayo yung nagsiserve sa ating mga mamamayan. Ang EDSA ay bahagi lamang ng pagsasayos ng ating public transport na mas dapat paramihin yung ating public transport. Kasi sa ngayon, ay bagamat meron ng dinadaan ng separate na linya, ang bus, ay hindi na ubsan yung traffic sa EDSA. Halos sa dugsong-dugsong. Bakit? Doon sa almost 14 million na sasakyan. Ang karamihan po dito ay private. 2% o 1% lamang ang ating mga public transport. Mahalaga na yung ating paramihan ay public transport para sa ating mga mamamayan. Dapat i-tax sila, no? Pag marami ka sasakyan, i-tax yung ownership. Thank you po, Kamodi. At kasunod niyan, talakayin na rin natin yung matagal ng issue ng jeepney phase-out at PUV modernization program. Ang tanong,
Maraming kumukontra sa modernization program sa mga jeepney. Kailan ba kailangan bang i-phase out natin ang jeepney o dapat ayusin lang natin ang pagpapatupad ng modernization program? Kasi parang harsh naman, phase out, tanggalin agad yung mga jeep, di ba? At medyo marami nga sa ating mga kababayan ang hati dito sa issue na ito. So pag-usapan natin yan, Sir Mar, ano pong inyong masasabi dyan? Naniniwala ako na ang ating jeepney ay kultura na natin ito. Hindi lamang ito basta vehicle. Ito ay simbolo ng ating independence, liberty, and democracy na iniwan sa atin nung panahon ng World War II. Na malaya na kayo kasi tingin lang nila sasakyang mausok, sasakyang karag-karag, pero yung value nito, hindi nila nakikita. Dapat i-rehabilitate kung nakikita nila na mausok na ito. Magpasok tayo ng mga makina or magkaroon tayo ng sarili nating industriya ng mga jeepney o ng mga PUV dito sa ating bansa. Na ito yung isinusulong natin na gagawin sana nating batas kapag tayo ay papalarin na magkaroon ng PUV Local Industrialization Act na dito lahat gagawin sa atin yung mga jeepney, mga UB Express, mga buses na magkakaroon ng mas maraming trabaho ang mga Pilipino. I-rehabilitate itong ating mga sasakyan, mga jeepney. Hindi kailangang tanggalin yung itsura. Ang pinapasok nating kultura ng China. Bakit yun ang niyayakap natin? Yung kultura ng mga Pilipino, ito ang yakapin natin. Habang pinapahirapan tayo ng China, sila ay pinapayaman natin, tayo pinapatay. Dapat ito yung makita ng ating gobyerno na pondohan yung programa na totoong modernisasyon at hindi lamang korupsyon. Kaya kami nag-o-oppose at dapat single operator, hindi dapat consolidation, na hindi kami dapat sumasama sa mga kooperatiba. Ano ang nangyari ngayon? Nabangkarote pati bangko doon sa programa dahil hindi nakakabayad. Pera ito ng taong bayan nilustay doon sa programa. Ano ang napala natin? Walang kinikita yung mga operator na nagsuko ng kanilang mga jeepney, nagsuko ng kanilang mga prangkisa, nagsuko ng kanilang kabuhayan. Nasaan sila ngayon? Walang kabuhayan, hirap na hirap. Tapos gusto ituloy yung phase out. Tutol tayo dyan. Kaya siguro, thank you Sir Mar, kaya siguro partner sinabi ni Camody kanina, halos almost half ng mga public transport natin, yung mga jeepney ay nawala dahil nga dun sa consolidation. Oo, diba? at ang gusto nila ay PUV rehabilitation instead of PUV phase out. Ngayon, ano naman pong masasabi nyo, Sir David? Tayo ay sang-ayon sa modernization ng PUV, no? Kasi ito ay bahagi ng ating just transition into net zero. So pag sinabi nating just transition naman, kailangan may hustisya sa mga stakeholders. So ang mali kasi dun sa programa na ito, mali yung kanyang implementation, mali yung kanyang provision. It is anti-poor and anti-jeepney drivers. Una-una, yung violation na lang, unconstitutional, yung persahang pagsali mo sa isang kooperatiba. Sapagkat sa kooperatiba po, maliwanag ang prinsipyo ng kooperatiba. Dapat ito ay voluntary. So the mere fact that you are forcing these jeepney drivers and operators to join a cooperative is unconstitutional and is against the basic tenets of a cooperative. So kailangang isabatas yan, ayusin, yung mga panuntunan kasama yung mga stakeholders, operators, and drivers. At sang-ayon ako sa sinasabi ni kasamang Mar, no, na kailangan panatilihin natin yung ating kultura. Kasi jeepney, part of tourism yan, part of our culture. Marami nag-produce, ang daming design po na pinapakita ang DOST at even ang Department of Transportation. Pero bakit yung galing sa ibang bansa at ang naniniya, diba? Kasama dyan yung pagtutol sa mining, kailangan iban natin yung exportation ng raw mineral ore. Bakit? Para yung mga nakukuha dyan, gamitin natin sa ating sariling mga industry. Kasama na yung paggawa ng mga sarili nating jeepney and other automobiles sa Pilipinas. Kasi job generation yan eh. So malaki po ang problema doon sa current PUV modernization. Yung kapitbahay ko nga na operator, 2 million lang daw yung cost. Pagpunta niya doon, 3 million na. So may kumikita palagi eh. Yun ang problema kasi sa mga proyekto ng gobyerno na ito. Bakit po kailangan mga kababayan na may kumikita palagi? Kasi yung pong iniuupo natin sa pwesto ay mga walang pakialam po sa inyo at hanggang nandyan po sila, pagkakakitaan po nila kayo at walang mangyayari sa ating buwis na ibinabayan po sa kanila. Thank you, Sir David. Ayan. Camody? Okay,
Sa bahagi natin ay ano nga ba yung ating nakikita na solusyon? Ang sabi nga natin ay dapat progresibo at makabayang mass transport. Ano ibig sabihin yan? Sa ilalim nito, yung pananatili ng katiyakan sa usapin ng kita ng ating mga driver at mga operator. At siyempre, yung pagpapahinto doon sa bugos at tuhad ng modernisasyon. Dahil nakita natin na hindi talaga ito nagsisilbi, hindi lamang sa interes at kapakanan ng mga driver at operator, bagkos na nahihirapan dito yung ating mismo mga commuters. Kaya sa atin ay nakatungtong pa rin yan doon sa pagpapaunlad ng ating sarili nating industriya para tayo mismo yung lumika ng ating mga sasakyan dito sa ating bansa. Nakaugnay din yan doon sa usapin ng mining na hindi naman talaga maano na magkaroon talaga ng mining pero dapat yung sapat at tayo ang makikinabang. Hindi katulad sa ngayon, yung ating mga hilaw na materials ay kinukuha dito sa ating bansa pero hindi mamamayang Pilipino nakikinabang, kundi nakikinabang dito ay yung mga malalaking mga dayuhan na kung saan ay pag binalik sa atin ng bakal, halos hindi na natin kayanin. Pag binalik sa atin ang gulong ay halos hindi na kayanin ng ating mga mamamayan. Kaya mahalaga na talagang isa sa pangunahin dapat pagtuunan ng gobyerno ay yung usapin ng sarili nating industriya. Walang problema sa usapin ng pag-modernize, ilalim ng balangkas ng rehabilitation, na matagal na natin itinutulak, matagal na natin sinasabi sa gobyerno, pero ayaw pakinggan ng gobyerno. Bakit? Dahil hindi sila kikita sa ilalim ng rehabilitation. Kikita sila doon sa importation, angkat sila ng ingkat ng mga minibus na kung saan ay pinapatay nila yung ating mga lokal na mga manggagawa ng ating public transport. Na dapat ito yung isa sa pangunahing tulungan ng ating pamahalaan. Naglalaan sila ng malalaking budget kung saan-saan. Naglalaan sila ng malaking budget sa militar. Bakit hindi nila ilaan yung malaking budget sa serbisyo at sa usapin para sa ating mga mamamayan? Thank you, Kamodi. Oo, maraming salamat ho sa napakagaganda niyong sagot. At napakinggan po natin ang mga tugon sa tanong ng publiko. Magbabalik po tayo para sa ilan pang katanungan. Nakatutok pa rin kayo sa Town Hall Election Series. Kasama pa rin po natin ang tatlong kandidato na tumatakbo sa pagkasenador, Kamodi Floranda, David D'Angelo at Ginoong Mara Valbuena. Umiikot pa rin ang ating diskusyon sa mga isyong pangkalikasan at sa estado ng sistema ng transportasyon sa bansa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating diskusyon. So dako naman tayo, partner, sa usapin ng langis na iniinda ng ating mga tsuper. Nag-rollback ba nitong linggo? May rollback, no? Pero konting-konti lang. Ayan. So, sinasabi po sa datos na ang international market o mga kaganapan sa mundo ang nagtutulak kaya mataas ang presyo ng langis. Hindi natin ito daw makokontrol. So, ang tanong, ano ang dapat gawin ng gobyerno para maibsan ang hirap ng mga apektadong mamamayan? Alright, so unahin po muna. Siguro, doon naman po sa kabila, kay Kamodi, issue naman po ng langis. At sa ngayon ay isa talaga yan sa pabigat, hindi lamang sa hanay ng sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga mamamayan, na kung saan ay sa bawat galaw ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang isang nakakaano dito, mas malaking itinataas doon sa ibinababa. Nung nakaraang Martes po, nagbaba ng parang 90 centavos. Pero nung nakaraang Linggo, ay nagtaas ng mahigit na 2 piso. Ay bunga ito sabi nga natin, bunga ito nung kapabayaan din ng gobyerno Dahil doon sa usapin ng pananatili ng mataas na buwis sa usapin po ng produktong petrolyo, sa ilalim po ng VAT at saka ng isistak sa langis. Kahit sa atin ay isang nakikita natin na dapat tanggalin itong mga buwis na ito yung nagdudulot ng pagtaas ng ating presyo ng petrolyo. Kahit nakakapagtaka din, bati mismo sa Department of Energy, sinasabi nila ay meron tayong supply na 45 days na supply dito ng crudo dito sa ating bansa. Pero ang tanong, bakit lingguhan na gumagalaw yung presyo? Dahil po doon sa pananatili po ng batas. Sa atin, ang tingin po natin ay para maibsan, kailangan natin pong bawiin yung Petron. Kailangan natin bawiin yung malampayan na kung saan ay isa ito doon sa pagkukunan natin ng supply ng ating crudo dito sa ating bansa para hindi tayo nakaasa lagi sa ibayong dagat na kung saan nagkukunwaring magigera sa atin ay ito nagtataas agad. Kaya mahalaga na ang isang nakikita natin na dapat ay tanggalin yung usapin po ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Thank you, Kamodi. At si Sir David naman?
tayo kasamang Ezra at kasamang Karen ay signatory ang Green Party of the Philippines sa Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. So isinusulong natin ang pag-transition mula sa fossil fuel o sa langis sa mga renewable energy. Kaya kung magiging renewable energy yan, di na tayo magkakaroon ng problema sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis. Pero habang nandun tayo sa transition period, I think executive order lang yan ni Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng suspension sa tax na ipinapataw, lalong-lalo na sa mga PUB. Sa PUB na lang, wag na doon sa mga private vehicles, mayayaman naman sila. So, isuspend muna natin ang tax sa mga public utility vehicles nang sa ganun hindi maapektuhan yung ating mga pamasahe. At sa ganun may develop yung renewable energy natin kasi kailangan nating mag-transition. At siyempre, yung ayuda din doon sa ating mga kababayan, mga driver na naaapektuhan itong pagtaas ng presyo ng langis. Kasi ang hindi ko maintindihan, ang taas-taas ng ating excise tax, ng ating VAT tax, isa tayo sa pinakamataas sa buong Asia at even siguro sa buong mundo. Ba't hindi natin pababain? Lalo na sa mga consumer natin. Kasi ang langis, hindi lang naman yan sa vehicle, pati yung ating elektrisidad. Kasama rin dyan. Tapos may tax na naman tayo sa residential consumers ng kuryente. So i-tax natin yung kaya magbayad ng tax, yung mga industriya, yung mga mayayaman, tanggalin natin o ibaba natin ang tax sa mga karaniwang mamamayan at sa mga residential consumers, sa mga driver nating kababayan para tulungan naman sila. Kasi sila naman ay nagpo-provide ng serbisyo, pero pinagkakakitaan pa rin sila. Baon na nga sa utang, pinagkakakitaan pa rin sila. Thank you, Sir David. And finally, Sir Mar? Dapat unang-una, ibasura na yung oil deregulation law. Kapag tayo naluklok sa Senado, hindi lamang paggawa ng batas ang gagawin natin, kundi pagbasura din ng batas na nagpapahirap sa taong bayan, particular dito sa langis at patong-patong na taxes ang ipinataw dito sa langis. May value-added tax ka na, may excise tax ka pa na galing sa train law. Kaya ang taas-taas ng presyo, halos 18 piso ang ipinataw na tax kada litro ng langis. Kaya po yung ating mga kasamahang jeepney drivers, hirap na hirap dahil nga po kahit anong pagtaas o pagbaba nito, sa taxes pa lang, hirap na tayo. At doon sa train law, nakakatawa kapag kabig ang gobyerno, magaling siya. Pero kapag bababa doon sa itinakda ng gobyerno, hindi niya ito binabawi. Katulad na lamang na kapag dapat lumagpas na sa $80 per barrel yung langis, dapat automatic sinususpend yung implementasyon ng excise tax sa langis na makakatulong sa atin. Hindi niya ito ginagawa. At kung hindi man matanggal totally yung buwis sa langis dahil nagagamit ito sa ibang social services, at least ma-reduce man lang, mababaan man lang natin. At nang sa ganon ay hindi tayo mahirapan kasi magtataas kami ng pamasahe, hihirit tayo ng taas pamasahe kapag sobrang taas na yung presyo ng langis, ayaw din natin mahirapan yung ating mga mananakay. At dapat mabigyan din ng discount yung mga PUB drivers na kapag mataas ang presyo ng langis, may mga voucher dapat na ibinibigay at nang sa ganon ay maibsan yung hirap na dinadanas. Isipin mo, 30 liters a day ang kinukonsumo namin. Magkanong tax ang araw-araw na inaambag natin sa taong bayan. Pero kami yung napag-iiwanan. Walang subsidiya, walang tulong na medikal, wala halos lahat, kundi namamalimos kami sa gobyerno. Thank you, Maraming Sir Mark. salamat. Ang ganda rin ng mga sinabi nila, partner. So, bawasan ng mga buwis, lalong-lalo na sa langis na ginagamit ng mga public utility vehicles. Ayan, so nako, painit ng painit at alam po natin naman na ang partner, ang usapin ng transportasyon, usapin ng kalikasan, usapin din ng pagkain. Kumbaga, interrelated, para sa ating mga kababayan. Kasi kung we can't get to where we want to go, hindi tayo makakapunta sa ating trabaho, sa ating hanap buhay, medyo magiging problema yan, di ba? So, mahalaga yung mga issues na to at dapat din ay matalakay din to ng mga kakandidato tatakbo sa darating na eleksyon. Oo, tama, partner. At gustong-gusto ko yung mga sagot nila kasi dapat ang solusyon na nanggagaling sa gobyerno ay hindi lang makakalikasan, pero dapat makatao. Correct. Tama yan. So, maraming salamat po sa ating mga guests ngayong araw na ito, Partner Ezra. At muli, yan po sina Modesto Camo di Floranda, David D. Angelo at Mar Valbuena, tumatakbo pagkasenador
para sa 2025 national and local elections. Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi ngayong araw. Maraming salamat din sa mga nanguna sa ating talakayan, ang taong bayan. Kayo po yan. Ako po si Karen Oyong. At ako si Ezra Raya. Abangan sa susunod na linggo ang isa na namang issue na ating hihimayin kasama ang iba pang mga kandidato bilang mga susunod na lider ng bansa. Para sa mas pinalawak na mga diskusyon, tungo sa maalam at responsableng pagboto, ito ang Bakit Ikaw? DZRH in the Manila Times Town Hall Election Series.